Kapag gabi at tahimik ang dorm, may naririnig akong mahinang kaluskos sa ilalim ng kama ko. Para bang may kumakalmot. Ako si Marlon, 20 anyos, at kasalukuyang nag-aaral ng Philippine Literature dito sa Maynila. Ang kwento ang ibabahagi ko ay hindi galing sa kung saang libro o sabi-sabi lang. Ito ay karanasan ko nung bata pa ako sa aming probinsya sa Pangasinan. Isang karanasang hanggang ngayon, sa tuwing matutulog ako sa gabi, ay nagpaparamdam pa rin sa akin na tila may nagmamasid mula sa sulok ng kwarto. Sinasabing ang mga bata ay may bukas na isipan sa mga bagay na hindi nakikita. Pero sa kaso ko, ang nuno sa punso ay hindi lang naging kwentong bayan. Naging bahagi siya ng buhay ko at naging bitya ng isang trahedyang hindi ko kailanman malilimutan. Grade 4 ako noon nung lumipat kami sa isang maliit na bayan sa Pangasinan. Ako'y isang payat, mahiyain at laging nakayukong bata. Ang perpektong biktima para sa mga tulad ni Bernard o mas kilala sa palayaw na Bedong. Si Bedong ang tipikal na hari-harian sa eskwelahan. Malaking bata siya para sa edad niya. Pilugan ng mukha na laging nakasimangot at may boses na medyo paos. May dalawa siyang katropa, sina Boyet at Oscar, na laging nakabuntot sa kanya para tumawa sa bawat panunokso niya. Sobra ang takot ko nun kay Bedong. Isang tingin niya lang sa akin, parang nanunuyo ang lalamunan ko. "Hoy, lampayatot!" sigaw ni Bedong habang kumakain ako ng break time namin. "Ibigay mo sa akin yung baon mo kung ayaw mong ibaong kita sa lupa." Wala akong nagawa kundi ibigay ang lahat ng baon ko. Hindi ko ito sinasabi sa mga magulang ko dahil ayoko silang mag-alala. Ang tanging depensa ko lang ay ang pag-iwas. Pero sa maliit na bayan, mahirap magtago sa taong ang tanging libangan ay ang pahirapan at ipahiya ka. Tumagal ito hanggang nag-grade 5 kami. Kahit hindi na kami magkaklase, tila amoy na amoy ni Bedong ang takot ko tuwing magkakasalubong kami sa hallway o sa labas ng paaralan. Isang mainit na hapon, habang naglalakad ako sa gilid ng isang masukal na bahagi ng gubat patungo sa aming bahay, nakita ko sila. Si Bedong, si Boyet at si Oscar. Nakaabang sila sa kanto. Sa sobrang kaba ko, imbis na dumaan ako sa kalsada, pumasok ako sa masukal na bahagi ng kagubatan. "Habulin silang payatot!" sigaw ni Bedong. Tumakbo ako ng mabilis. Dahil payat at maliksi ako, unti-unti ko silang naiwan. Hingal na hingal ako nang makarating ako sa isang bahagi ng gubat na tila hindi nadadaanan ng tao. Sa gitna ng maliliit na puno, may isang malaking punso, isang anthill na kulay itim ang lupa at napapaligiran ng mga ligaw na bulaklak. Sa sobrang pagod, naupo ako sa tabi nito. Nakalimutan ko ang babala ng mga matatanda na pagsabi ng tabi-tabi po. Sumandal ako sa punso at hindi ko namalayang nakatulog na pala ako. Doon ko siya nakilala. Sa panaginip ko, may isang maliit na matanda, isang duwende. Maputi ang kanyang balbas na abot hanggang kalampakan at ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagniningning na uling. Hindi ako nakaramdam noon ng takot sa kanya. Naglaro kami, nagkwentuhan at nagtawanan. Parang nahanap ko sa kanya ang kaibigang wala ako sa paaralan. Para sa akin, lumipas ang ilang araw na magkasama kami sa ilalim ng lupa sa isang palasyong gawa sa ginto at ugat ng puno. Pero nang magpaalam na siya at magising ako, laking gulat ko na hapon pa rin ang mismong araw na yun. Nalilito ako pero may kakaibang gaan sa kalooban ko. Mula noon, naging taguan at tambayan ko na ang lugar na iyon. Tuwing balak akong pagtripan ni Bedong, doon ako nagpupunta. Pakiramdam ko kasi ay ligtas ako
kapag nandun. Ilang linggo kong itinago ang sikretong ito. Pero hindi ko alam, minamanmanan na pala ako ni Bedong. Isang hapon, pumunta ako sa punso. Sa ibabaw nito, may nakita akong maliit na mangkok na gawa sa kahoy. Sa loob nito ay may pagkaing kulay itim. Parang biko pero mas malagkit at may kakaibang bango. Amoy lupa na hinaluan ng matamis na bulaklak. Akma ko na sanang kukunin ang mangkok nang biglang may pumalakpak mula sa likuran ko. Kaya pala hindi kita makita ng mga nakaraang araw. Dito ka nagtatago ha. Si Bedong. Mag-isa lang siya ngayon. Hinihingal pero may nakakalokong ngiti sa labi. Ano yan? Pagkain? Ninakaw mo kung saan yan no? Pedong, wag. Hindi sa akin yan. Pakiusap ko. Pero mabilis niyang hinablot ang mangkok. Sa akin na to. Nagutom ako sa kakahabol sa'yo. Nilantakan ni Bedong ang itim na kakanin sa harapan ko. Lumalabas ang itim na malagkit na kanin sa gilid ng labi niya habang tumatawa at nangungutya. Ang sarap pala nito, Marlon. Ngayon lang ako nakatikim nito. Matapos niyang maubos, sinubukan niya akong saktan. Akmang susuntukin niya ako, pero dahil sa takot, nakailag ako at mabilis na nakatakbo palabas ng gubat. Narinig ko pang isinigaw niya. Sige, takbo. Diyan ka lang naman magaling. Sabay tawa ng malakas na umalingaw-ngaw sa gitna ng mga puno. Kinabukasan, bumalik ako sa punso. Gusto kong humingi ng paumanhin sa maliit kong kaibigan sa ginawa ni Bedong. Pero ang dinatnan ko ay isang eksenang nagpatindig ng balahibo ko. Ang punso, wasak-wasak ito. Tila binungkal ng pala o tinapak-tapakan ng husto. Nagkalat sa paligid ang mga patay na ligaw na bulaklak. Nalaman ko sa eskwelahan mula kay Boyet at Oscar na matapos akong makatakas kahapon, bumalik si Bedong kasama sila. Sinira nila ang punso bilang parusa sa akin dahil doon daw ako nagtatago. Sabi ni Bedong, lilinisin daw niya ang dumi sa gubat. Tatawa-tawang kwento ni Boyet. Pero pagkatapos nun, bigla siyang natahimik. Umuwi siyang hindi nagsasalita. Doon ako nagsimulang makaramdam ng takot. Alam kong may maling nangyari. 3 araw nang hindi pumapasok si Bedong. Umalat ang balita sa buong eskwelahan. Sabi ni Oscar, noong gabing sinira nila ang punso, hindi na nakatulog si Bedong. Natagpuan siya ng nanay niya kinabukasan. Nakaupo sa gitna ng sala, nakatitig sa dingding. Dinalaw ko ang bahay nila upang makakuha pa ng karagdagang impormasyon kung ano ba talaga ang nangyari. Mula sa bintana, nakita ko si Bedong. Hindi na siya ang bato na kinakatakutan ko. Nakaupo siya sa isang silya. Ang balat niya ay naging kasing putla ng papel. At ang kanyang mga mata, Diyos ko, ang mga mata niya, wala itong emosyon. Nakatitig lang siya sa isang bahagi ng pader na tila ba lumulutang ang kaisipan. Sinubukan siyang kausapin ng tatay niya. Tinapik ng ilang beses ang balikat niya, pero parang wala siyang nararamdaman. Ang palagi niya lang sambit ay, Tabi-tabi po. Sabi ng albularyo, mukhang may ginawa siyang isang bagay na ikinagalit ng mga laman lupa. ulong ng isang kapitbahay na naroroon din. At dahil dito, naningil sila ng kabayaran. Ano po ang naging kabayaran? Tanong ko na nanginginig ang boses. Tumingin sa akin ng matanda, puno ng pait ang mga mata. Ang kanyang kaluluwa. Ang nakikita nyo rito ay ang katawan na lang ni Bedong. Isang bakanting sisidlan. Ang totoong siya, naroon na sa loob ng punso. Pinaglalaruan at pinahihirapan sa mundo ng mga laman lupa. Lumipas ang mga buwan. Dinala si Bedong sa ibang bansa ng kanyang mga magulang. Umaasang makakahanap ng lunas sa medisina ng mga dayuhan. Pero alam ko at alam ng lahat sa bayan namin na walang doktor ang makakagamot
sa isang taong ang kaluluwa ay naibilanggo na sa ilalim ng lupa. Ngayong nasa Maynila na ako, madalas ko pa rin maisip, paano kung ako ang nakakain ng pagkain iyon? Matutulad din ba ako sa kinahinatnan ni Bedong? Minsan, kapag gabi at tahimik ang dorm, may naririnig akong mahinang kaluskos sa ilalim ng kama ko. Para bang may kumakalmot. At minsan, sa panaginip ko, bumabalik ako sa gubat sa Pangasinan. Nandun ako sa lugar kung saan dati nakapwesto ang punso. At sa gitna nito ay isang bata. Matangkad, chubby, at umiiyak ng walang tunog habang pilit niyang itinatayo ulit ang nasirang punso. Kaya ito ang babala ko sa nakikinig o nagbabasa nito. Huwag niyo kailanman mamasamain ang mga bagay na hindi niyo naiintindihan. Ang galit ng mga lamang lupa ay hindi natatapos sa paghingi ng tawad. Bago ko tapusin ang kwentong ito, may isa pa ako napansin isang beses sa pag-uwi ko rito sa dorm. Sa tapat ng pinto ko, may nakita akong maliit na mangkok na gawa sa kahoy. May laman itong itim na malagkit na kakanin. Hindi ko alam kung sino ang nag-iwan nito. Pero ang mas nakakatakot, amoy lupa ang buong kwarto ko ngayon. At parang may naririnig akong pamilyar na boses na bumubulong sa dilim. Marlon, tara, isitahin mo ako ulit. At yan ang Duwende Tagalog horror story ko ngayon. Ikaw, anong gagawin mo kung sa'yo nangyari to? I-share mo sa comment section. At kung gusto mo pa ng mga gantong kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod, magkita-kita tayo ulit dito sa aming baryo, sa Baryo Impacto.